Prohibition touches on the power to appoint. And the power to appoint is not just the power to appoint officials of the executive department. It includes the power to appoint Supreme Court justices of the Supreme Court. Meron silang binabasa na wala doon. Nakakalungkot nga na akala natin na pagkatapos ng martial law na hindi na ulit nating makikita na may Supreme Court na ang tingin natin ay yung tinatawag nilang tuta. Pangunahing argumento kasi ng mga maestrado, hindi sakop sa appointment ban ang hudikatura dahil hindi ito binabanggit ng batas. Balak ng mga grupong kumukontra sa desisyon na maghain ng motion for reconsideration sa mga susunod na araw. Pero duda sina Bernas at Monzon na magbabago pa ang desisyon ng korte. The Constitution means what the Supreme Court says it means until the Supreme Court changes its mind. It was so unnecessary of them to taint their image and reputation and independence on this issue. The people should insist on more transparency in the appointment of Supreme Court justices. Isang araw matapos ilabas ng korte ang kontrobersyal na desisyon, nag-leave ng 2 linggo si Chief Justice Renato Puno. Itinalaga niyang acting Chief Justice si Justice Antonio Carpio, ang sunod na pinaka-senior na maestrado at isa sa nangungunang maging sunod na Chief Justice. Shino Gaston ang inyong saksi. Nakuna naman ang GMA News si Brother Eddie Villanueva at ilan sa kanyang kapartido na naglalagay ng pera sa suot ng mga katutubong nagsasayaw sa Zamboanga. May tuturing nga ba itong vote buying? Saksi si Lia Manyala. Bahagi ang pagtatanghal na ito ng tradisyonal na tausugdan sa pa-welcome ng daan-daang taga-suporta kay Brother Eddie Villanueva sa Zamboanga kagabi. Pero sa gitna ng pagsasayaw, tumayo ang mga kandidato ng Bangon Pilipinas at aktong nakuna ng GMA News na nagsusuksok ng pera sa malong ng mga mananayaw. Maging si Brother Eddie, nagbigay rin ng pera. Kanina sa ikalawang araw ng pag-iikot ni Brother Eddie sa Zamboanga, nilinaw niya ang insidenteng nakuna ng GMA News. Kaugalian ng mga Muslim, yung sumasayaw na ganyan, ay nagbibigay dun sa sumasayaw, tradition. Tinawag pa ni Brother Eddie ang Muslim na senatorial candidate niya para magpaliwanag. May nakuna na nagbibigay ng pera rin sa sumasayaw. Yung kagabi, sir? Yung kagabi. Oh, that's a traditional way, because that's a traditional dance of the Tausug and Bangingi. So usually when that kind of kind of dancing, we always offer something. That's part of our tradition. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, election offense na itinuturing ang vote buying o yung pamimigay, pag-alok o pagpangako ng pera o anumang bagay na may halaga para himukin ng sinuman na bumoto o wag iboto ang isang kandidato. Sabi ng COMELEC, wala naman daw problema kung bahagi raw ng tradisyon ang ginawa ni na Brother Eddie. Yun nga lang, ang mga mananayaw ay pawang mga nasa hustong gulang na para bumoto. Was the act of giving intended to entice that person to vote for him? We have to get to the bottom of it and get more details about the particular instance. Gayunman, sa gitna ng lahat ng ito, hindi naman daw nababahala si Brother Eddie. Kanina, tumuloy siya sa Zamboanga Electric Cooperative Office at nakisalo sa mga ministro sa Jesus is Lord Church. Walang corruption yun. Mula sa Zamboanga, ako si Lia Manyalak, ang inyong saksi. At 53 araw bago mag-eleksyon, tuloy pa rin sa pagsusuyod sa iba't ibang lugar ang mga presidential candidate. Narito ang report. Matapos ilang araw makainitan si Senador Noynoy Aquino, malamig na Joseph Estrada na ang humarap sa Bulacan kanina. Nilinaw na kasi ni Aquino ang umano'y maling pagkakaintindi sa kanyang sagot sa UH Hiritan 2010 noong Lunes. Natutol siya sa pagbibigay pardon kay ERAP. Huwag natin palakihin yun. Napakalit na bagay. That's not an issue. Tinawagan pa nga raw ng kampo ni Aquino ang dating Pangulo para makipagkita sana. Nag-text na rin si Chris Aquino sa anak ni ERAP na si Senador Jinggoy Estrada. Pero sa ngayon, wala pang personal na paghaharap mula sa dalawang kampo dahil nanunuyo pa sa baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte ang Liberal Party. Hindi ko naman po kaaway sa Presidente Estrada. Personal ko po sa kaibigan at nag-communicate na po tayo sa kanya na yung para may paliwanag, yung nabanggit natin doon sa programang pag-umaga na sa inyo ito. Sa inyo nga. No? At mukha naman tinanggap. Tulad noong isang linggo, kasama sa sortie si Chris na aminadong kinabahan sa pagpunta niya sa Ilocos. Isinama pa ni Chris sa pag-iikot ang mister na si James Yap. On the way here, nakadalawang rosaryo ko dahil sinabi ko, Mom, please give us strength na sana wala akong masabi na ikagalit ng mga Ilocano kay Noy at sa akin. At pareho kami ni Noy na first time namin na
umapak dito sa Ilocos Norte. Siyempre, hindi ako nakatulog kagabi dahil kinakabahan talaga ako. Sa subik na minsan niyang pinamunuan, nagbalik si Senador Richard Gordon. Sa talumpati niya sa pagtitipon ng mga certified public accountants doon, zero corruption ang ipinangako niya kung mananalo. Lumalo naman si Senadora Jambi Madrigal sa public inquiry ng Commission on Human Rights sa kasong tinaguriang Morong 43. Suporta naman ng tatlong indigenous group ang nabingwit ni Nicanor Perlas sa Cebu. Nagpa-motorcade pa sila para kay Perlas papuntang pier bago siya mangampanya sa Bohol. Si Cubot Teodoro naman, mga kolehiyo at universidad ang sinuyo sa Butuan, Agusan del Norte. Sabi pa ng pambato ng administrasyon, ilalabas na sa mga susunod na araw ang kanyang bagong campaign ad sa telebisyon. Nakipagpulong naman si Senador Manny Villar kay Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Humingi siya ng paumanhin sa di niya pagdalo sa Presidential Forum na inorganisa ng grupo, bagay na tinanggap naman ni Quiboloy. Hindi naman natuloy ang nakatakdang pulong sana ni na Olongapo Councilor J.C. Dolos Reyes at ni pa Archbishop Ramon Arguelles. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Si Senador Richard Gordon naman ang sumalang sa programang kandidato ng GMA News and Public Affairs. At sa aming pagtatanong, inilahad niya ang planong pagbabago ng konstitusyon at pagpapalawig pa ng termino ng mga lokal na opisyal kapag siya ang nanalo. Narito ang report. Hindi kayo hinahan ng isang tao yun. Yun ay talagang pagkatotoo. Hindi raw ikinahihiya ni Senador Richard Gordon ang kanyang pag-iyak sa harap ng publiko. Tulad na lang ng mapalaya ang isa sa mga binihag na ICRC volunteer na si Mary Jean Lacaba noong Abril 2009. Pero ang kanyang pagluha, hindi raw nangangahulugang magiging malambot ang kanyang administrasyon kung papala rin siyang manalo. Kung mananalo, may mga nais din daw baguhin ng senador sa konstitusyon ng Pilipinas. I'm for charter change. Ano Ang eksakto? mga charter ko, halimbawa sa foreign ownership of land, pwede lang sila sa commercial. Hindi pwede sa agricultural, food security natin yan, sa mina, at saka doon sa mga ibang mga natural resources natin katulad ng forest, at saka ibang resources natin katulad ng langis at karagatan. Bukod dyan, gusto rin daw niyang pahabain ng 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal. Sapagkat ang nangyayari, pagka 3 years, kampanya lang ng kampanya, at pagka may limit, pinapalit yung kapatid, pinapalit yung anak, pinapalit yung asawa. Tinanong din si Gordon kaugnay ng nagawa niya sa Olongapo na siya raw magiging template kung paano niya pauunlarin ang Pilipinas. Hindi bro daw pwedeng sabihin na yung nagawa mo sa Olongapo, pwede mong gawin sa Pilipinas. Gawin ko sa Paco, gawin ko sa Tondo, gawin ko dito muna sa Basilan, gawin ko sa Sulu. Magagawa lahat yan eh. Ang kailangan natin isang leader na magiging huwaran. Ako naman Arnold Glavio, ang inyong naging saksi. At sama-sama natin saksihan. Pusa, pinupulutan sa isang bayan sa norte. Tindera ng sa malamig sa Recto Avenue sa Maynila, abistadong gumagamit ng magic sugar. At bahagi na isang restaurant sa Marikina, nasunog. Balita ang hatid ng isang lider katotohanan. Sama-sama nating pagiging